Hi guys! Kamusta kayong lahat? Din Antonio for your host and welcome to my channel. Ayan, welcome po para dun sa mga bago sa aking YouTube channel na magsusubscribe ngayon. O, di ba? At welcome back doon naman po sa mga dati na nakasubscribe at patuloy na sumusuporta sa akin. Salamat ng marami. Ayan. It's been a while na hindi ako nakagawa ng video. So, busy lang talaga ang person. But today's video, no? Since nandito ako sa Hong Kong, alam naman ng karamihan yan, dito po kasi sa Hong Kong ngayon may mga nagva-viral na mga posts, ayan. Actually, masasabi ko na nga yata na dito sa Hong Kong halos lahat ng OFW dito is vlogger na. Ayan, daming vlogger dito, no? Siyempre, uso yan ngayon. But ito nga, recently kasi, no, mga naglalabasang post. Siguro because na rin makakuha ng attention. Alam naman natin yan, being a content creator or being a vlogger, kailangan natin makakatch ng attention for our channel, for our views, you know. So, dito kasi sa Hong Kong, mga fast few days or fast few weeks, may mga nagva-viral na mga posts regarding sinasabi nila na pagpo-post ng hindi nakaaya-aya. So, may isang vlogger dito kasi na nag-post siya na naka-underwear siya na pink tapos nakikita daw yung kanyang volvol, yan, yung term na volvol. So, ayun, umani siya ng maraming negative comments. May mga tatawa, kasi nga, may mga sumuporta naman just for fun. Pero meron din naman na asiwa, nagbigay ng comments. Tapos nasundan pa yan ng isa pang vlogger din na for the views, ayan, sa kanyang reels is nag-aahit ng kanyang private part. But actually, those two incidents naman, ano, they're just posting it for fun. Si other one, no, yung isang vlogger na nagsasabi nag-aahit, nakatalikod naman siya. Tsaka, kumbaga, parang ina-action lang niya. So ayun, ayan, marami ding inani na negative comments siya, marami ding sabi nga binabastos yung mga OFW, hindi na raw dapat ipinakikita yung gano'n, no. But in my personal point, ano, kasi siyempre content creator din tayo, no, so sila din gano'n. And being a content creator, yun nga, isang goal natin dito is makakuha ng attention. Sa part ha, para sa akin, sa part na pagkuha ng atensyon ng tao, well, win-win sila do'n, 'di ba? Talaga namang ang daming talaga nag-comment, nag-boom, nag-viral yung kanilang video na 'yan, na sad to say, siyempre may mga negative comments and negative impact din yung kanilang vlog. Yun nga, yung isa kasi si Pink Underwear, so nakakatuwaan siya, but ayun nga, yung comments sa kanya, medyo below the belt na minsan, no. So, ayun, kaya nga sabi ko, 'di ba, pag nag-content creator ka hindi puwedeng manipis dito, no, yung masabihan ka lang ng konting negative iiyak ka. So hindi. So kailangan niyang tatagan yung sarili niya kasi ginawa niya yun. Yun yung consequences ng kanyang action to being popular, 'di ba? Sabi nga kasi nila, negative or positive comments, it's still engagement, ayun. Yung isa naman, yung nag-ahit, no, ng private part niya sa kanyang reels, na-post pa siya, ayan, yan. Actually, may mga lumabas na issue na yung kanyang video, yung mga screenshot is na-post sa isang grupo ng mga employers dito. May mga GC sila eh. Actually, may mga GC yan or mga platforms din sila na mga employers, ano, yung mga native or yung mga locals dito, no, na na-post yung kanyang video, na-post yung kanyang pictures doon. Sabi, ayan nga, na yung mga helpers dito, kasi nga, as we all know, we are all helper here. Yung nag-post na yun is helper there. So, parang ganun. So, umiikot sa social media ng mga employers yung kanyang video. Yun yung negative, ano. Yun nga, sabi ko, pagka ganito kasing content creator ka, syempre, ang goal natin is makakuha nga ng attention. But, of course, kailangan i-take natin yung risk. Ayun, yun yung naging risk sa kanila na, yun nga, katulad ng isa. But I do not know, no? Kasi, meron nga nagsasabi, bawal yung ginawa ng mga employers, no, na kinalat yung post niya or yung mukha niya dun sa social media dun sa kabila, which is, I think, oo nga, may point sila dun. Kasi nga, kaya lang nga kasi, ito yung sinabi ko na rin sa dati kong video. Wala naman kasi silang ipo-post kung wala ka rin kasing ipinost.
naintindihan yun. Gumawa kasi siya ng gano'n, eh, 'no, so nag-viral. So siyempre yung ibang content creator din, ini-screenshot din siya, 'di ba, ini-screenshot siya, so nag-spread out. Well, doon sa pagiging viral, aba, effective, viral talaga siya. Kanya lang yung consequences nga, since we are all working here as domestic helper, yun, ewan ko kung makaka-reach siya dun sa mismong amo at kung ano ang magiging epekto nun sa kanyang work. Kasi actually meron kasing mga amo dito sa Hong Kong naman na suportado naman nila yung mga helper nila sa mga ginagawang reels. Marami dito sa Hong Kong na ang mga helpers, ang kasama nila sa kanilang video, sa mga reels, is mga amo nila mismo. So, ganun kasuporta yung mga amo nila sa kanila. Ang ganda nung ganun. Yung iba naman, even though hindi sumasama sa videos, pero support sila dun sa mga helper nila. Hinahayaan nila kasi for them, no, it's your personal way, life. Kasi syempre, dyan din nalalabas yung mga stress natin, yung, alam mo yon kasi hindi naman porke helper tayo is helper na lang tayo. Syempre, may mga iba ba tayong talent na pwede nating i-showcase. So, ang social media kasi is isang wide platform yan na pwede natin pakita yung ating mga talent, no? So, we're not just focus na, oh, helper ka, helper ka lang, di ba? Yun yung kagandahan dito sa Hong Kong. May mga open-minded na employers, but hindi lahat. Alam din natin yan, hindi lahat ng employers is makakaintindi nung ganitong sitwasyon natin. So, yung iba, syempre, sabihin nila, kaya ka, ganyan. So, pwede siyang maging cause of termination. May mga cases na rin kasi dito na tinerminate din ng amo kasi nga si Konyang, wala na raw ginawa kundi mag-reels. Hindi ginagawa yung trabaho. Yun naman is negative na talaga yon. Kaya dito no, sa Hong Kong, sa totoo lang, napakadami na kasi. Actually, tingin ko hindi lang naman dito sa Hong Kong, baka sa ibang lugar din naman na naggagawa ng ganito na nagvo-vlog yang katulad ko. But kasi nga, ang totoo niyan, as far as the legality, paano ko ba sasabihin, ano kasi yan eh, nakasaad kasi yan. Lalo na kung ang malalaman ng mga amo natin na kumikita na dito, no? Kasi it's a form of part-time job, which is legal, hindi siya pinapayagan supposedly. But yun nga, ang sabi ko, depende yan sa amo. Kasi may amo naman na nakakaintindi na hinahayaan lang nila si Konyang as long as naiintindihan niya kung ano yung trabaho niya. Katulad ko, no, I'm making video pag free time ko, no? Tapos pag edit ka pag free time mo. So ipino-post ko siya before ahead, ganun. Kasi 'di ba sa mga platform na yan, may settings naman yan kung kailan i-ere yung iyong mga video. Katulad nito, no, pre-made siya. Tapos ipi-post ko siya, lalagyan ko lang siya ng time kung kailan ko siya gustong i-publish. 'Yon. So, kailangan pag content creator ka, marunong ka ring mag-balance ng iyong schedule. Hindi porke, nagko-content creator ako, kailangan kong gumawa ng ganito. So, diskarte. Kasi nga, yun nga sinasabi ko, this is not our main job here, especially sa mga taga Hong Kong. This is not our main job. But, may mga employers ka na nakakaintindi, kasi siguro, ang isip naman nila is libangan mo, para mawala rin yung stress. At the same time, kumikita ka rin kung alam nilang may kita kayo, 'di ba? So, salamat dun sa mga employers na may malalaking puso. So, dun naman sa mga may employers na medyo hindi nakakaintindi, konting ingat, konting ingat. Gawin niyo na nga lang ngayon 'pag free time, saka na lang kayo gumawa ng mga videos, edit at sa gabi, tapos i-post, i-schedule niyo na lang. So, not time to time nakahawak tayo sa phone. Kasi nga siyempre, yun nga sinasabi ko, this is not our main job. This is not our main duty here in Hong Kong. Hindi tayo nagpunta dito sa Hong Kong para mag-vlog. Nagpunta tayo dito para mag-work as an helper or kung ano pa man yung inyong duty dito, ano. Katulad ko, yaya. Actually now, ano ko 'to, time to rest ko lang. Natapos ko naman na yung trabaho ko. Hihintayin ko na lang yung mga bata pagdating. So, susundo ako mamaya pa. So, meron akong time na gumawa ng short video para lang i-share sa inyo yung mga nangyayari dito sa Hong Kong at saka yung mga buhay ng pagiging vlogger as a konyang and vlogger at the same time. Ayan, tapos nito siyempre aayusin ko 'tong video na 'to mamaya at saka ko siya ipo-post. Ayun. Gano'n dapat. Kailangan marunong tayo ng time management kasi nga sabi ko nga,
iba-iba ng amo dito sa Hong Kong. Hindi lahat may malaking puso at malaking isip. Kung merong iba na pumapayag na makasama nyo pa sa pagbablog, may iba naman na Diyos ko dahi, akala mo malaking krimen na yung ginawa mo. Pag nadaan yung bahay nila, yan, isa pa yan ha, tatandaan nyo, may mga amo dito sa Hong Kong, lalo yung mga bago. Kasi nakakatawa ito sa kwento lang, may isang sikat na vlogger dito tapos tawa siya ng tawa kasi may nag-comment sa post niya, sabi niya, pupunta na rin po ako dyan ng Hong Kong, makakapag-vlog na ako. So sabi nung vlogger, ay pag-isipan mong mabuti ha, hindi kita pinipigil pero siyempre aakyat ka dito sa Hong Kong not because magba-vlog ka ha. Baka mamaya bagong-bago ka pa lang is nagpapakita ka na sa amo mo, "Ay vlogger ako," ganyan. Ayun nga, pero kasi nga sabi ko nga sa inyo may mga amo makakaintindi 'no, okey lang sa kanila. But of course may mga amo na, "Hey, hindi yan ang duty mo, hindi ka pumunta dito as a vlogger ha, pumunta ka dito as a helper." So, kailangan sa ating mga kababayan lalo na yung mga bago dito ha, yung mga aakyat. Kasi alam ko nakikita niyo yan, napapanood niyo sa social media, napakaraming vlogger ng Hong Kong. Kaya pagka sampa pa lang dito ng Hong Kong, gusto na agad maging vlogger din. Malalaki kita, o yung iba malalaki kita, pero yung iba walay pa. Maniwala kayo sa kanya. Hindi porke vlogger malaki kita. Depende yan sa performance ng video, of course. Kapag sa mga followers, hindi porke nag-vlog ka, yayaman na. Totoo yan ha. And experience ko yan. Hindi porke monetize ka o okay na, kumikita na ng malaki. It depends sa performance ng video. Baka kasi akala ng iba, yayaman na sila agad kapag na-monetize na. Hindi pinagtatrabahuan din yan. But yun nga, sinasabi ko, alamin nyo yung main duty nyo ha. At ang ating main duty is hindi pagbablog, hindi pagiging content creator, kundi kung ano yung in-applyan nyo rito. Gamitin mo muna or gawin nyo muna yung mga duties nyo bago tayo mag-vlog. Ayan, regarding nga dun sa mga nag-viral, ayan, kasi sa akin para sa akin, this is my opinion lang naman. Hindi ko sila kinukonsinti or hindi ko sinasabing tama yung mga pinagagagawa nila. But kung ang pagbabasihan natin is for them as a content creator, patok yung ginawa nila. Talaga naman pinag-usapan sila. Hayun nga lang, syempre, may consequences yung kanilang ginawa. At I hope yung consequences na yon, yung pagiging viral nila yon is hindi maka-affect sa kanilang mga trabaho. Kasi, sa totoo lang, yung iba, sinasabi nila, ang sahod nila sa pagbablog is mas malaki kaysa sa sinasahod nila as a helper. Pero, hindi lahat. May iba kasi na ang main income pa rin natin is nanggagaling sa ating trabaho, sa ating main duty. Kaya dun sa iba, ingat-ingat. Oo, makakakuha tayo ng attention pero baka sumobra naman. At kung sumobra naman, kailangan matibay ang dibdib mo. Kailangan alam mo kung paano mo yan lulusutan. Kaya good luck na lang sa ating lahat ng mga helpers at aspiring vloggers. I hope everybody will be happy at magkaroon ng income every end of the month. Yun lang. This reaction video is for the viral videos ng mga konyang helpers, vloggers dito sa Hong Kong. And goodbye everyone. Thank you for watching.